And another king that time, at the same time, ay yung galing sa family ni Uri Pontidei. Siya naman yung political leader. Ibig sabihin, kinikilala ng kingdom na yan at the same time, merong dalawang hari. Pero sa panahon natin ngayon, as mananampalataya, inintroduce sa atin yung sinasabing another kingdom. Yung inaugurated kingdom ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung hindi pa kayo nakaka-attend ng two kingdoms, ituturo po yun sa inyo. Yung present or common kingdom sa lahat ng nilikha ng Diyos. Yung material and physical kingdom na nag-reign sa atin ngayon, yung present time. And yung second kingdom. At sabi nga ni Pastor Noel, ito po ay inaugurated during His birth. Pero ito ay officially inaugurated during His resurrection. So, yung sinasabing inaugurated kingdom. At yung mga mananampalataya po ni Kristo, nasa ilalim po kayo ng inaugurated kingdom. Yung spiritual kingdom na everlasting na sinasabi na manggagaling sa lipi ni David. Yung eternal kingdom. Yung hari ay hindi na mapapalitan. Siya rin ay eternal king. So, ngayon sa ating teksto ngayon, sa Matthew chapter 2, 1 and 12, meron pong dalawang king. And bago po tayo pumasok dyan, so ang ating pong teksto ay Matthew chapter 2 verse 1 to 12. At ito po yung sinasabing, the search is over. At ang ating papatunguhan ng ating mensahe, ayon po sa ating teksto, iinog lang po tayo sa 11 and verse 12. Ano yung responde? Ano yung responde ng bawat sa atin? Ano rin yung responde mo sa ngayon na dumating sa iyo? Yung sinasabing hari na mananatili magpakailanman. At makikita natin to sa dalawang versikulo. So, iniimbita ko muna po kayo na manalangin. Dakilang Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo. At dumating ang isang araw na kayo po ay bumaba para sa amin bilang aming Diyos na nagkatawang tao. Ipinanganak, ngunit nakatakdang mamatay para ibigay ang inyong buhay para sa bawat isa sa amin na mananampalataya sa inyo bilang katapusan ng aming mga kasalanan. Kaya po nagbus kami nagpapasalamat sa araw na to na minsan kayo po ay naparito upang pasimulan ang inyong paghahari na ipinangako pa noon pa man kung saan nasa block ang bawat isa sa amin bilang makasalanan sa kapangyarihan ng mundo na ito. Kaya patuloy po namin na gugunitain ang araw na to na kung saan ibinigay niyo ang inyong buhay para sa kaligtasan ng bawat isa na mananampalataya sa inyo. Patuloy nawa na makakuha kami ng mensahe kung paano rin kami tutugon bilang aming Panginoon at tagapagligtas, gaya ng pagtugon ng mga pantas na nakarating sa pamagitan ng biyaya niyo at nakita namin kung paano po sila nagagalak at paano rin nila sinimulan na talikuran ang kanilang sarili bilang pagsunod, pagdakila sa inyo at pagtanggap sa inyo bilang hari at Panginoon ng kanilang buhay. Kaya patuloy niyo naman kami samahan sa araw na ito at tunay nga na manatili sa aming puso ang tunay na mensahe ng araw na Kapaskuhan na patuloy na pinagkakabalaan ng maraming tao, ngunit nalilihis ang tunay na layunin kung bakit kayo naparito. Kayo po ay naparito upang mamatay para sa inyong mga pinili. Ito po'y patuloy na pinagpapasalamat sa inyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So dito makikita muna natin kung ano yung kanyang background. Lumalabas dito na pinanganak si Jesus around late 5 BC or early 4 BC. Dahil sa succeeding verse, yung sinasabing ang pinapatay ni Haring Herodes, yung mga bata na mula 2 taon pababa. So kung pinapatay yon, ibig sabihin, yung mga kabatchmate, Jesus Christ, wala. So ibig sabihin, mga kasabay niya ngayon, all
3 years old pataas. So kung etong testo na to, ibig sabihin, ito yung katatapos lang na kung saan pinanganak siya sa sabsaban. So ibig sabihin, medyo ano ba itsura ng 2 years old pa below? So naglalakad ngayon. At ang sabi rito, sa gabay ng banal na, sa gabay ng tala, nakarating sila dun sa lugar na kung saan nandun yung baby na Jesus Christ. At yun po yung sinasabi na Quran na encounter na kung saan nagitla si Herodes dahil nga sa propesiya na alam nila, pero hindi niya alam na ngayon na. Kaya nung ibinalita sa kanya ng mga pantas, hindi po 3 hari yan. Ha? Kasi na kinalakihan natin si Gaspar, si Baltasar, si Melchor. Hinango pa yung 3 na yun dahil sa 3 regalo. Ano yung 3 regalo? Ginto, insenso, saka yung mira. At ang sabi nga, nire-represent ang ginto, yung pagiging king niya, yung frankincense ay as bilang priest, and myrrh, yung sinasabi nga papunta ron sa indirect na message ng mga bagay, kasi yung po yung mga prime commodity sa kanila na mamahalin. Kaya yun yung ginamit na panregalo as paying homage kay Jesus Christ. Kaya nga yung sinasabi nga natin na ito yung tugon sa kanila na inihanda nila bilang pagkilala sa promised Messiah. Bakit ba nakarating sa kanila yung mensahe na yun? Galing sila sa East. Kung babalikan po natin ang Old Testament, marami pong mga Hudyo na kumalat sa iba't ibang lugar. At isa po sina Mordecai, si Esther, and even yung iba, kung bakit kilala ni Haman, sino ba yung nilubog sa may leprosy? Sina Naaman. Kung bakit nakarating sa kanilang mensahe? Kasi mga scattered na Jews. Tapos dito nga, ito nga yung mga astrologers, yung mga magi na to. So kaya kinikilala nila ngayon yung promised Messiah na nakarating din sa kanilang gospel. So sila po yung mga importanteng tao sa East na inaka-acknowledge si Jesus Christ as a promised King. At dito po, sabi nga, this narrative underscores the truth that Jesus is the promised Messiah. Gaya ng sulat po ni Matthew, na ang pinaka-tema ni Matthew ay about sa promised Messiah, yung kingship of Jesus Christ. Kaya makita mo, ang audience ni Matthew, more on mga Hudyo, primarily. Kaya lahat ng pagpapakilala, even yung lineage niya, patungkol lahat to sa mga Hudyo. Kung sino yung hinintay nila na Messiah. Pero para sa mga Hudyo, napakahirap i-specify kung sino yung promised Messiah. Kaya makita mo yung mga apostles, even sa Acts, even sa Ephesians, laging ginasabi yung Jesus is the Lord. Jesus is the Messiah. Kasi napakahirap sa kanila. Imagine nyo, almost 300 plus na prophecies about sa coming Messiah. Kaya sabi nga sa amin, anong probability na matutukoy mo kung sino yung Messiah? Kung napakarami nun. Kung meron kang dalawang dice, ilang numbers bawat isa? Diba 1 to 6? Yung isang die, pag ginagis mo yun, ang probability, 1 is to 6. Pag dalawang dice na yan, so 6 numbers, so i-multiply mo, so more than 36. Kung 300 prophecies yun, anong probability? Ang sabi ng isang theologian, yung isang myth o isang coin sa Amerika, ng ganito, tapos ihagis mo sa pinakalit na state sa kanila, pupunin mo yun ng coins. Ang dami nun ay hanggang tuhod. So kung ang probability na isa ihagis mo ron, so napakarami nun. Kaya napakahirap sa kanila na kilalanin kung sino hinintay nilang Messiah. Lalo na yung sinasabi nga na after this, dinala pa sa Egypt. Ang prophecy dito sa manggagaling. Kaya napakahirap unless na nagpakilala sa kanila si Jesus Christ kagaya ni John the Baptist. Sa tiyan pa lang, recognize niya na kung sino yung Messiah kasi nagtatalon daw sa tiyan ni Elizabeth.
si John. So siya yung unang naka-recognize. At pagkatapos ng baptism, this is the Lamb of God. Sa kanya lang yung sinasabi, yung mensahe na yun, hindi doon sa mga tao nakapalibot na binabautisman niya. Sa kanya lang yung revelation. Kaya after that, yung mga disipulo niya, nung nangaral na siya, eto yung Lamb of God, naglipatan na sila. Pero yung iba na natili pa rin, nasa tagasunod ni John the Baptist. Kaya mayroon dalawang grupo. At sabi nga, yung wise men na to, sila po ay nakarating before ng spring. Ano yung before ng spring? Yung magsisimula na mag-snow. Diba? So, ibig sabihin, yung birth of Jesus Christ, hindi yung sinasabi ngayon na December 25 na malamig. Sabihin, kung before, galing siya sa kung saan yung mga pastol ay kaya nilang ilarga yung mga tupa para manginain ng mga magagandang damuhan. So, yun ang mga unang bumisita sa kanya nung siya'y pinanganak. So, hindi siya panahon ng taglamig. Ang taglamig, eto, papasok pa lang nung binisita siya ng mga magi, ng mga pantas. So, makita ng pinagalingan natin, mas nabagsak sa myth. Kasi hindi naman 3 hari. Kasi kung 3 hari ito, so halos pantay sila ni Herod. Pero i-consider sila as astrologers kasi marunong silang bumasa kung saan nandun yung hari. So sa pamagitan ng bituin. So sila yung mga wise men. At dito nga, gaya lang nabanggit ko, yung gold ay represents kingship. Kingship dito sa earth. Royalty or immortality or deity. And yung frankincense na galing po sa Arabia and Northern Africa ay ginagamit para sa perfumes or incense. Sino sa inyo gumagamit ng incense? Gumagamit po ang incense pag nagluluto kayo sa kusina, yung parang stick. Pag hindi nyo gusto yung amoy malansa o mabaho, sasabayan ng incense para nilalabanan yung amoy. So, mabango siya. And ang frankincense din, ang gamit niya ay to disinfect and repel insects or other pests. So it symbolizes cleansing. Kaya ito ay patungkol kay Jesus Christ as priest. And yung myrrh, ang ibig sabihin niyan ay bitter. Sino sa inyo ang bitter? Dapat for better, hindi for bitter. For better. So, ang sabi, ang myrrh ay galing din sa Arabia, Northern Africa. It served as also a perfume, incense, and medicines or embalming oil. So, ibig sabihin, antiseptic, analgesic, astringent, and it means, indirectly, dahil yun yung mamahaling commodity sa lugar na pinanggalingan ng mga astrologers o magi. So, without knowing, directly or indirectly, it represents death. Alibasa mo yun. So, makita mo, yung regalo na binigay sa kanya, magmula simula hanggang sa pagtatapos. Kaya itong Christmas, hindi lang po patungkol to sa birth. Yung sinasabi sa gospel na siya ay naparito para iligtas ang kanyang bayan. At sa pamagitan nyo ng kanyang kamatayan. Kaya mas significant ang death kesa sa birth. Kaya yung sinasabing kinukuha siya, inadangan para sa dakpin. Hindi, ang pinakalayunin talaga kung bakit siya naparito, kundi para iligtas ang kanyang bayan ayon sa plano ng kanyang ama. Kaya yung mga hindi nasunod ng unang Adan na batas, kaya lumagpak ang tao sa kasalanan at napalayo sa Diyos, sa ngayon yung pangalawang Adan, kung bakit kailangan ipanganak siya ni Maria na yung sinasabi sa pamagitan ng Banal Espiritu para yung sinasabi ng another creation siya. Yung Adam sa Genesis ay old creation. As far more better yung sinasabing second Adam kasi po yan, siya po yung new creation. Kaya sabi nga ng mga theologian, napakasarap ng kalagayan ng mga pinili ng Diyos na maging bahagi ng new creation.
Kasi far much more better yung umpisa na paglalalang ng Diyos, ngayon na muli siyang ilalagay sa eternity through Jesus Christ. Kaya yung sinasabi nga ni Pablo na Romans 8:18, yung lahat ng mararanasan natin dito na persecution, sufferings, trials, yung pain, yung pagluha na umagulhol kasama yung balika, yung paglumuha na pati ang sipon tumutulo, tapos pupunasan mo ng babula rito hanggang dito sa dulo ng daliri. Ang sabi, yung isang segundo lang ng glory sa kabilang buhay ay walang binesa ang lahat ng naranasan mo dito sa lupa. At yung sinasabi, makita mo, much better creation, being part ng new creation. So ngayon, pasok tayo sa message natin about two kingdoms. It represents the inaugurated kingdom and the common or present kingdom. So, common kingdom and the redemptive kingdom. Saan bahagi ka ngayon? Are you still sa common kingdom, present kingdom, or are you now in the inaugurated or redemptive kingdoms? Sino ang hari mo ngayon? And the title is, The Search is Over. In Christ Jesus. Ano yung responde na makikita mo dun sa nakasumpong na sa tunay na hari? Mapapasin natin dito. So, verse 11 and verse 12. Okay, verse 10. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. As our first point. Exceedingly with great joy. Ang responde nila, imagine mo, yung pagpunta lang sa bayan ng Israel, alam nyo, hindi kayo pwedeng maglakbay sa disyerto nang iilan lang kayo. Kailangan isang caravan kayo dahil maraming pirata sa disyerto. Sa Middle East nga raw, pag pinakailaman ng isang OFW at kinusunada, mawawala na yun sa senaryo. It's either na inilibing sa buhangin or itinapon sa isang tambakan. Kasi ganun po ang disyerto. Isang malaking lupa siya na kung saan walang vegetation. Sabi nga, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy as a first response. So imagine nyo, dumatakbo sila doon sa biyahe na yun. Ano yung mga struggles nila? Ano yung mga effort nila? Yung strive nila para makita yung promised king. Nagbigay sila ng panahon, ng treasure, yung ano yung sinasabi nga na, nung masumpungan nila, parang walang pinagkaiba yan, sa isang nanay na after 9 months, lahat ng pagod, wala. Pero habang nanganganak siya, pag nakikita yung asawang lalaki, galit na galit siya. Sabi nga nung hindi mananampalataya, maririnig mo raw sa babae, puro mura daw. Hindi ka nahuulit. Pero nakita niya yung bata, nanganak na. Pwede na siyang magpahinga, rest na siya. Nandun na yung comfort, nandun na yung great joy. At yun din nilaramdaman ng mga astrologers. After ng kanilang journey, yung lahat ng pagod nila, yung excitement, sinamahan pa ng great or exceedingly great joy. It means, ang unang responding, same thing. Yung sinasabi nga ni Stevie Wonder na kanta, overjoyed. Yung naramdaman kaya nila, naramdaman mo rin yung overjoyed. Karamihan kasi sa gospel, lahat ng nakasumpong kay Jesus Christ. Hindi na yung sinasabing, hindi muna kami makapag-share ng gospel kasi
wala pa kaming kakayahan. Hindi ko pa natutunan kung paano mag-share ng gospel. Ay, si pastor lang kaya mag-share ng gospel. Sasama ko sa evangelism, pero hindi ko kaya magturo about yung good news. Pero yung sinasabi nga dito, lahat ng encounter of Jesus Christ, sila po, after that, lalo din babae sa Maritana, doon sa well, niwala niya yung timba niya at pumunta sa kanyang bayan para i-share yung good news. So, nasan na yung sinasabing hindi pa kami equipped para mag-share ng gospel? Maliban lang, yung sinasabi nga ng prinsipyo, hindi mo kayang ibigay sa iba ang isang bagay na wala ka. Tama po ba? Pag hindi mo kayang i-share ng gospel sa iba, question mark. Alam mo ba yung gospel? Natanggap mo yung ba yung gospel o naranasan mo yung gospel? Meron ka bang overjoy? Etong wise man na to, ang sabi, exceedingly great joy. Yung sinasabing, yung overjoyed as a first response. Sabi sa verse 10. Pero kung kumpara dito, in contrast sa mga tao, that time, nung nalaman nila, even si Herod, yung good news, ang sabi rito, yung word na disturb. Yan natin. Hindi ko na makita yung response nila. Pero sila po ay disturb. Parang panahon natin ngayon. Ano sa tingin niyo? Parang pag may okasyon, di ba nakakapagod? Yung stressful. In contrast, dapat ng panahon ngayon ay magaan ang pakiramdam mo. Pero sabi nga nila, pag nakatanggap lang ng bonus, entitlement, doon magaan ang pakiramdam. Pero sabi naman nabasa sa Facebook, bakit ganun? Parating pa lang yung matatanggap ko, pero sa main ko, ubus na. Naranasan ba yun? Parang may pupuntahan na agad ng mga ano. Hindi pa natatanggap, pero may mga papupuntahan na sa main pa lang, ubus na. Hindi matatanggap niya. So, stressful. So, during that time, nung dumating si Jesus Christ, na-disturb, lalong-lalo na po, si Herod the Great. Kaya nung nabalitaan na yon, tinatawag niya yung mga pantas. Alam niyo ba, sana pag nakita niyo, sabihin niyo sa akin para mag-pay din ako ng homage. Pero makita natin, doon sa kalikod ng kanyang isip, very alarming kay Herod na sinasabi nga, yung promised king. Ibig sabihin, kung nandiyan yung promised king, siya po ay, outgoing. Yung po ay threat sa kanya. Kaya sinabi niya, sabihin mo sa akin kung nasan yung hari. Ibig sabihin, ang mind niya, meron siyang plano na ipapatay yung pinanganak na hari. So ngayon, para sa panahon na natin ngayon, imbis na overjoyed ang bawat sa atin, o magkaroon ng exceedingly great joy, yung nagpe-pay ng homage, nag-worship, yung abala sa paglilingkod sa Kanya, ang focus natin doon sa mga natatanggap natin. Puro sa material blessings, hindi pa natin namamagnikay. Ano yung reason? Bakit siya nandito? Ang sinasabi niya, yung spiritual blessings na matatanggap ng bawat makasalanan. Yung sinasabing eternal life. Yung tema ni John sa gospel niya, na ang sinasabi nga, napunta siya rito, at yung sinasabi nga, ang pinakamensahe, yung sinasabing eternal life through Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi material, temporal, or material blessings ang hinihintay natin at yung okasyon na darating, kundi dahil sa yung salvations na meron tayo because of the coming promised Messiah. Ang sabi rito sa Greek, yung word na rejoice ay kairo. With exceedingly, it means spora. And yung sinasabing great as mega, and joy as kara. So makita mo, ilan sinama
Hindi maipaliwanag na ligaya. Para ba yung babae sa balon na nakalimutan na lahat para lang i-share yung good news. Kaya babalik sa atin ngayon. Saan ka excited? Ano yung nagpapaligaya sa iyo? Nasumpungan mo ba talaga yung parating na Mesaya na pinangako? At sinabi nga na napunta siya rito para mamatay sa atin. Kasi siya po yung second Adam. Na siya po yung susunod ng lahat ng batas na hindi nagawa ng unang Adan. Ang unang Adan, ang utos lang sa kanya isa, pero na-violate niya pa. And even yung kalagayan niya, nasa paraiso siya. Pero yung second Adam, makikita mo yung challenge sa kanya. Ang tao gustong maging hari, gustong mapunta sa taas. Pero ito naman, galing sa taas, pumunta sa baba. In contrast lagi ang principles. Kung gusto mong maging great, kailangan you must be the least. Pero ang principle ng mundo, gusto mong maging great, kailangan ang taas ka. Siya pababa. At ang sabi nga, sa kanya, ang temptation sa kanya, dito sa worst curse na mundo na to. And even yung commandments na sinunod niya, more than 600. Hindi lang one. Sinunod niya yun. Kaya nga, even si Getsemani, kung tutusin, gusto niya wag akuin yung saro ng kamatayan, yung punishment ng kasalanan, yung wrath of God. Sa isang hindi makasalanan, para sa mga makasalanan. Kaya natin mamemeditate, bakit sa pagdating sa Calvary, pa sinasabing, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Kasi yun yung panahon na kung saan, yung kasalanan natin, ikinarga sa Kanya para bayaran niya. Ibig sabihin na, ganun ka-horrific, ganun ka-atakot, yung kasalanan na babayaran natin, hindi sa physical, more on spiritual. Kaya even siya gusto niyang palampasin yung saro. Pero dahil sa pagsunod sa kanyang ama, tatanggapin niya. Dahil yun ang kalooban ng kanyang ama. So makita mo lahat ng mensahe na binibigay ng mundo, puro baliktad. Kaya nga even yung sinasabi nga sa maalala niyo yung parable ng rich young ruler. Saan ngayon papasok yung prosperity gospel? Sa parable ng rich young ruler, pinapatalikuran yung lahat ng meron ka, at sabi sa ibang gospel, even yung sarili mo, tatalikuran mo for His name's sake. Nasaan ngayon yung espasyo o yung teaching ng prosperity gospel? It's not about us. It's not about you. It is all about Him. Deny yourself. Saan ngayon yung sinasabing health and wealth na gospel dyan? Yun po ay teaching ng devil doon sa wilderness kung saan inaalok niya ng 3 beses ang ating Panginoon. Yung pain, yung power, saka yung great wealth. Pero lahat yun, tinalikuran niya kasi sinasabi niya, ang tunay na pagsamba ay nararapat lamang sa Diyos. So, nasan doon yung teaching nila? Kung alam mo na yung teaching ni Jesus Christ, bakit hanggang ngayon ang focus pa rin natin ay ang ating sarili? Kaya still hanggang ngayon hindi natin ma-appreciate yung sinasabing overjoyed. Kasi natin nakita yung sinasabi nga ng ating Panginoon na parable of the lost coin, lost son. Yung sinasabi niyang kaya ng talikuran lahat para sa kayamanan na nasumpungan niya. Ibebenta niya ang lahat ng kayamanan niya para sa nasumpungan niyang napakadakilang kayamanan. Eternal life through Jesus Christ. At sabi sa overjoyed, nakita mo yung worship nila, yung homage, yung pagsamba. Ang pagsamba or worship, hindi lang yung pag-awit. Ang pagsamba yung sinasabi ng kaya mong ibigay yung buhay para sa Kanya. Kagaya ng 3 hari na to. Ang emphasis dito, hindi lang yung kanilang regalo as a
nagpe-pay ng homage sa promise king na nakita nila. Sa kanila, baliwala yun. Even sa epistles ni Pablo, ang tinuturo niya na sinasabi niya pinaka-best gift na pwede natin ibigay sa ating Panginoon, yung sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1, offer your body as a living sacrifice. Kasi sa yung true and acceptable spiritual act of worship. So makita mo, yun yung katumbas na sinasabi nga, overjoyed sa isang tao na kasumpo sa kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kung truly, the search is over, yung sinasabi nga, dapat is unang responde mo, nararanasan mo yung overjoyed. Para bang isang bagay na bigyan ka kaya ng regalo na iPhone. Latest model, ano ba, 11 pa o 9? 11. Yung parang may tatlong butas na may kita mo sa nyog. Dahil yung magandang camera. Sabi niya, meron din ako tatlong butas, yung butas ng nyog. Tatlong butas din yun. 70,000. Wow. So, kahapon nakita ko yung Apple na, yung Mac, yung malaki yung screen na monitor, tapos nandun na rin lahat. 70 plus. Kaya magkaroon nun, ganun. Titikong ba ang bibig mo? Para sabi mo, humble ka. Ako, humble ako. Na meron ako nito. So, may mo yung joy. Hindi ka mapipigilang mag-share about sa ano nakita mo, nasumpungan mo, na great Savior mo as a great sinner. Yung body mo as an offer, as a living sacrifice, as an spiritual act of worship. Hindi lang yung bibig. Kundi yung sinasabi nga, yung buo na pagkatao mo. Kasi dalawang pagkakataon na pag-aari ka niya. Sino pa nagmamay-ari sa sarili mo? Ibig sabihin, dalawang beses kang inari niya. Noong una, lagpak ka dahil sa kasalanan. Pangalawa, ngayon niligtas ka sa pamagitan ni Kristo, pag-aari ka niya. Kaya gamitin mo yung body mo bilang spiritual act of worship. So ngayon, ano ngayon ang tanong sa inyo? Bilang ama, ikaw rin ba ay patungo, papunta ron sa daan para makilala si Kristo? Yung di pa nakakakita kay Kristo. Ang tinuturo po ng Kristo dito sa mundo na to at tradisyon, puro lahat po yun patungkol sa physical and material na Kristo. Kaya nga nag-post ako ng aranyo sa t-shirt, Santa Claus isn't coming to us. Jesus Christ is the one who is coming soon. Siya po yung hinihintay natin na bumalik. Hindi po si Santa Claus. Kaya nga, for many years, after na mapunta ako sa Reformation, hindi na ako nagme-mensahe ng Christmas eh. Minsan lang ako nagsuro about Christmas, mga first 2 years na. Para bigyan lang sila ng knowledge about kung ano yung true meaning ng Christmas. Pero after that, puro patungkol na kay Jesus Christ. His birth, and His death, and His resurrection. Kaya baliwala po ang birth kung wala ang death. Ang pinaka-bearing po at significant, yung kanyang death, much more po dapat nagse-celebrate tayo sa kanya, resurrection. Kaya nga sabi nga, yung resurrection niya, ang official inauguration ng kanyang kingdom sa bawat mananampalataya. Are you in? All your ways leading to Jesus Christ? Are you excited for His coming or are you disturbed? Ikaw ba ay stressful? Pagdadating ba ng Sunday, ikaw ba excited? O parang loaded ka ng burden? O ang bigat-bigat ng katawan mo?
Eto na naman, magsasalita na naman si pastor. Kagigising ko lang, para na naman akong inaantok. Enough naman ang tulog ko, 8 oras na higit. Bakit pag nagsalita si pastor, inaantok ako? One thing lang ang sabi ng Lord. My sheep hears my voice, and they follow me. At karamihan po na nakasumpong kay Kristo, excited. Are you excited? O excited ka lang sa matatanggap mo? Pag may nagre-regalo, isa sa pinakamagandang regalo, hindi yung value ng regalo, kundi yung ano yung thought, kung ano yung message. Actually, nakakita ko sa bahay ngayon na ibibigay ko kay pastor ko. So, ibibigay ko sa kanya, hindi yung value, yung message. Buti na lang, wala akong napulot na sabon na pampaputi. Alam na agad ang message. Hindi ka na makakataligan. Are you paying homage for your King and Savior? Ikaw ba ay nagbibigay ng gala, ng parangal, pagluwalhati, papuri sa iyong nasumpungan na hari? Ang focus ba ng buhay mo ngayon, siya o yung dati pa rin focus o priorities ng buhay mo before na nakilala mo siya? So, nasaan yung pagbabago? Imagine yung mga astrologers nito, ano yung mga ginunggol nila? Panahon, hirap, kayamanan, even yung dignity, yung respect, kasi mga famous to. Mga yung powerful na tao to sa kanilang bayan. Pero nagpakumbaba sila kay Jesus Christ. At ang nabutan nila, hindi yung king na nakaupo sa throne. Ang nabutan nila ron, yung baby Jesus Christ. So makita mo, focus nila, hindi yung sa kung sino siya, kundi yung kung sino as a person. Sa kanilang, yun ay kanilang king. Kaya tuwa ko nakarang t-shirt niya, ano ba yung God in the Manger. So highly theological siya. Nasa sabsaban, pero Diyos siya. Kasi ang ating Panginoon, it represents. Meron siyang dalawang personal, nature. Divine nature and human nature. 100% God and 100% man. Are you still focused on this life of materialism, power, and pain? Kung saan ang lahat ng tao ngayon, normally, yun ang gustong mag-grab, yun ang gustong magkaroon. Nakakasama mo yung mga kabataan, pag nasa tapat namin, hindi na ako makatulog. Pag nagkikwentuhan, parang mga bingi. At ang kwentuhan nila, puro payabangan. Likas sa mga kabataan ngayon, hindi lang adventure. Gusto nilang explore, gusto nilang maging famous. Gusto nilang nakaangat sila. Ayaw nilang nasa baba. Pero pag pumasok ka sa principle of Jesus Christ, yung humility as manifestation, yung sinasabing ikaw ay recipient ng grace. Habang malalaman mo yung batas na sinasabi nga ni Pablo, lalo mo makikita how sinful you are. And kung bakit ka wretched na hindi ka karapat-dapat sa harapan ni Kristo. We don't deserve eternity. Kaya sabi ni Paul nga, kahit na mapunta ko sa impyerno because of my sins, ako ay deserving maging doom sa hell. Pero sabi niya, pero still, sa hell, I will worship Him as my Lord and Savior. Hindi mababago yun. Dahil nakilala ko siya. Yun yung hamon sa ating ngayon. Is the feeling the same? Na-experience mo ba yung exceedingly great joy nung nakilala mo at nasumpungan si Jesus Christ?
Para ka bang isang tao na in love sa isang tao na parang sa kanya lang umiikot yung mundo mo? Na para bang siya lang yung nakikita mo? At sabi ko, parang yung mundo mo, parang kulay pink. Tapos parang sabi nila, walang bad na vibes. Walang negative na atmosphere. Lahat positive. Parang kang lumulutang sa ulap. Parang ang adik na kanina lang kayo naghiwalay, namimiss ko na naman siya. Sarap. Ganon din ba yung nararamdaman mo? Dapat kung yan na nararamdaman mo ngayon sa loved ones mo, that much more sa iyong Panginoon. Siya lang yung focus mo. Sa Kanya lang umiinog ang buhay mo. Ang tunay doon na pag-ibig kay Kristo, yung pagsunod sa Kanyang batas. Yun ang sinasabi niya, if you love me, you will obey me. Do you obey Him? Bilang tanda na you love Him. Pangalawa, makapansin natin, yung sinasabi nga na sa verse 12, ngayon yung sinasabing crossroad. Under ka ng two kingdoms ngayon. Saan ka ngayon lalarga ng takbo? Makikita natin yung mga ano ba sa Tagalog ng mga guy? Pantas, bago. Astrologers. Sa pamagitan ng mensahe sa kanila, pinaiba sila ng daan. Hindi na sila pinabalik kay Herod para mag-report kung nasaan. Kasi ang layo na ni Herod, ipapatay. Kaya after that encounter na nag-iba pala ng daan yung mga astrologers, pinapatay niya yung 2 years old and below. Kaya walang batchmate si Jesus Christ. Puro 3 years old din pa. So crossroad. Ngayon na nasumpungan mo si Jesus Christ, overjoyed. Pipiliin ka ngayon. Under ka ng two kingdoms. Ikaw ba ay nagbili-waliw pa rin? Naglalagalag sa dati mong kingdom, present kingdom, common kingdom, na kung saan, yung sarili natin, doon natin nasumpungan before lahat ng kagalakan natin. Pero makikita mo, yung nasa common kingdom, hindi mo masusumpungan ang tunay na kagalakan at kapayapaan dyan. Lahat dyan kapos. Yung puso mo, yung longings mo, para siyang vacuum na kahit anong gawin mo, ngayon masaya ka, pero mamamaya hindi ka na masaya. Etong bagay na to, binibigyan mo ng pahalaga, binavalue mo, pero after that, ilang panahon lang, wala na. Hindi ka kayang satisfy ng lahat ng pwedeng offer ng common kingdom. Etong present kingdom na to. Pero bakit marami pa rin ang tao na nakilala na si Kristo, bakit ang nagdidikta pa rin sa Kanya yung common and present kingdom? Pero itong mga astrologers na to, itong mga mago na to, dinipay nila ang utos ng king. Pag dinipay mo ang utos ng king, parang si Rahab, ang magiging kapalit nun, buhay mo. Pag dinipay mo ang king, mamamatay ka. Pero dahil sa kanilang pananampalataya, sinunod nila ang dikta ng Diyos at nag-iba sila ng daan at sila ay pumunta sa kanilang bayan. Para ano? Magpahinga? No. Kung sila ay overjoyed, pumunta sila sa kanilang bayan para i-share yung gospel dun sa kanilang mga pamilya at kababayan. So sa point 2, yung sinasabi nga as a second response ng mga nakasumpong sa kanilang promise king, yung sinasabing defiance. And defiance yung sinasabi nga open resistance or bold disobedience. Kaya sabi ni Jesus, hindi mo ako, ang tunay na pagsunod sa akin, you must deny yourself. Carry your cross and then follow me. Hindi mo pwedeng sabihin na siya ang Savior mo. Pero hindi mo siya Lord. Hindi mo siya King. Marami ngayon gusto na si Jesus Christ as Savior. Pero ayaw nila maging Lord. Gusto nila ang Lord nila, yung King nila, sarili pa rin nila.
Pag sinabing humayo ka, pag sinabing magturo ka, pag sinabing mag-share ka, pag sinabing maging bahagi ka ng gawain, nag-iisip pa. Hindi yung sinasabing childlike faith. Ang childlike faith, nandun yung humility, nandun yung innocence, nandun yung sinasabing obedience. Na kung ano yung binigay ng utos, susundin niya without using his mind, without analyzing, without using yung rational. Without using yung sinasabing ng common sense. Pag sinabing childlike faith, yung sinasabi nga na susunod ka kung ano yung sinabi niya. Without analyzing. Ano yung consequence nito or anything? Blessing ba yan o consequence? Ano? Karamihan ng mga churches ngayon lumalagpak sa kabataan. Lalo na yung mga ministers. Mas pinili nila sundin ang kanilang puso pagdating sa pagnobyo at maging sa pakipag-asawa. Bumasa sila sa damdamin nila, pero hindi nila nakita yung ginawa nila hindi pagsunod sa kanilang Panginoon. Kung Panginoon mo yan, dapat nananampalataya ka sa sinasabi niya. 100% confident ka. Certain ka, sure ka sa kanyang pinagagawa. No question asked. Hindi yung sasabihin, susunod ka pag alam mo na yung resulta, okay pala sa akin ito magiging resulta. No, it's not that faith. So makita mo, nandun agad yung challenge sa kanila. Nung nakilala nila si Jesus Christ, nandun agad yung challenge. Defiance. Kaya nilang i-risk ang life nila para lang doon sa nakita nilang promised Messiah. At sabi nga yung sinasabi ni Herod, nakita nila, kaya sila pinapunta ron, papunta sa kanilang bayan para hindi na pumunta kay Herod, para i-prevent sa yung evil intent ni Herod dun sa promise Messiah. Gusto niyang ipapapantay, i-eliminate para sa paring yung reigning king. So makita mo, nandun na yung dalawang king, nandun yung dalawang kingdom. So ngayon, are you still sa common kingdom? Or are you now in His kingdom? Sa reigning evil system ng mundo na to, sa rules and principles, yun yung sinasabing present kingdom. Yung naghaharing sistema ngayon. At nakakalungkot, ang sistema ngayon, lahat po ay paalis sa katotohanan. Paalis po sa tunay na Kristo na tinuturo ng Biblia. At ang tunay na Kristo na ngayon, umiinog na lamang sa kanilang sarili. At ganun din ang rules and principles ng mundo na to. Ang nakakatakot pa nga, yung pangmakiri ng mga taong di kumikilala sa Diyos. May lumabas nga sa Netflix, ginawang ang homosexual. Yung Kristo ng Biblia natin. Makita mo how horrible. Makita mo, direct na makiri sa Messiah natin. Nandun yung sinasabing present kingdom, yung pagiging self-centered, pagiging yung sinasabing selfishness. Pero kung ikaw ay nasa inaugurated kingdom ni Jesus Christ, nandun dapat yung kabaliktaran, yung self-denial or selflessness. So ngayon, nasa crossroad ka. Magpapatuloy ka ba sa dati mong mundo? O ngayon, magpapatuloy ka sa mundo na inilagak niya para sa kanyang mga pinili. Yung sinasabi niyang recipient ng kanyang atonement, kung bakit siya ipinanganak at kung bakit siya namatay para sa iyo. Nasa crossroad ka. Hindi sapat yung overjoyed lang. Nandun ka sa pagpili. Kaya nga, during ng time na nasa Los Baños kami, ang gusto kong itanong sa 8, hanggang saan ka susunod kay Kristo? Ang pinakamasarap mapakinggan ng isang pastor sa new convert, sasabihin niya, kahit hanggang kamatayan, susunod ako.
Hindi lang pag masaya ka, maganda ang buhay nyo, pag okay ang family mo, pag wala kang karamdaman, pag hindi ka nagugutom at hindi ka naghihirap, kay Kristo ka. Paano kung getting worse? Kung ikaw ay pumasok sa good news because pinagaling ka, pinayos yung pamilya mo, naging buo ulit kayo, nakakawala ka sa cancer, nagkaroon ka ng magandang business, trabaho, tumaas ang sweldo mo, kinikilala mo si Jesus Christ. Paano kung kabaliktaran during that time na kay Kristo ka? Paano kung baliktad na expectation? Yung karamdaman mo getting worse, yung big C. Are you still in the faith? Paano kung naghiwalay kayo ng pamilya mo because yung pagsunod mo kay Kristo? Magpapatuloy ka pa ba? O hihiwalay ka na kay Kristo at sasama ka sa pamilya mo? Sino? Saan ka pupunta? Sabi ng aklat ng James, chapter 4, verse 7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. So makita mo, meron dalawang struggle ang isang mananampalataya. Para sinasabi ni Pablo na struggling with sin. Yung po ay kalagayan ng isang taong mananampalataya ni Kristo, hindi yung hindi pa mananampalataya. Bakit pag mananampalataya ka na ba, wala na bang struggle sa sin? Pero ang sabi ni James, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Kailangan Jesus Christ. Kung ginamit ang Word of God sa kanya para i-deceive siya, ginamit niya na yung Word of God para i-present yung truth. Aba, kung sino yung tunay na Diyos at ano ang pinaka-layunin ng buhay na to? It's all about God. Hindi about sa atin. Imagine mo kung gano'n ang konsepto mo, bibigyan ka lang pala ng kayamanan ng demonyo, sa kanya ka na. Sa kanya ka na sasamba. Gusto mo kapangyarihan, gusto mo maging sikat, offer niya sa'yo para talikuran mo yung Diyos mo. So makita mo, mayroong prinsipyo naglalaro sa mundo na to. Pero pag nakita mo yun, doon ka, ikaw ay nadaya ng kaaway. Kasi hindi po yun ang layunin kung bakit napunta si Kristo. Yung po yung naging dahilan kung bakit si Kristo napako sa krus. Yung deception na inoffer ng devil na yun. Yung power, yung treasure, even yung pain na kinagat ng mga unang magulang natin sa garden. Gusto nilang maging katulad ng Diyos. And even sa Titus chapter 2 verse 11, sabi rito, for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. So makita mo as a Christians, ito yung Word of God, nag-aaral tayo, yung sinasabi nga na para makilala natin, mamagnify natin, yung sinasabing, yung grace of God has appeared, si Jesus Christ. And sa second coming, yung sinasabing appearing, yung coming soon, it's not Santa Claus. Huwag niyo ituturo sa bata ang Santa Claus. It's a myth. It's the doctrine of the devil para ilayo ka sa truth. Kaya nga, even yung mga heroes sa TV, hanggat maaari, huwag mo silang buksan na ito ang tunay na hero. Ito yung Savior. It's not them. It's Jesus Christ. It's a deception. Sabi nga, to renounce ungodliness and worldly passions. So, ibig sabihin, as a response sa coming Messiah, yung sinasabing the search is over. Merong training, godliness, at yung sinasabi nga, talikuran yung worldly passions. Yung sinasabi nga, be transformed. Yung even sa mind natin, may battle. Kaya nga sa part ng sanctification until Jesus comes.
sanctifying through the Word of God, through the Word of truth, yung mind natin na infected, polluted, tainted ng pollution ng mundo na to. So kailangan sinasabi ng Word of God para mamuhay ng self-controlled, upright, and godly lives sa present age. So as a challenge nowadays, ano yung principles mo? Ano yung kingdom? Ano yung kingship na nagre-reign sa'yo? Sabi ng isang kwento, yung sa lolo at sa kanyang apo na lalaki. Nagkwento ang lolo niya, meron daw 2 beast na naglalaban. Hyena, o yung mga lobo, mga wolves. So nagtanong yung bata, "Lo, yung 2 nag-aaway na yun, sagpangan, kagatan, alas bumudugo ng mga katawan. Lo, sino ang mananalo dyan? Sino magbibin at sino matatalo?" Sabi ng lolo niya, kung sino yung well-fed, siya yung malakas, siya yung mananalo. Ngayon, under ka ng 2 kingdoms. Or ikaw ba ay nilabas na sa darkness to marvelous light? Sino ang well-fed? Sino yung filled ng Holy Spirit? Ang filled ng Holy Spirit hindi nagtatangs. Ang filled ng Holy Spirit, yung punong-puno ng word of truth sa mind mo. Para in case sinasabi nga na armor of God, sa yung best defense and offense mo. Well-fed ka ba ng word of truth? Kaya yun yung hamon sa atin. 2 responded. It's not yung feeling lang, kundi kung ano pa yung gagawin mo soon, ngayon, hanggang sa magbabalik niya. Dinidefine mo yung present principles ng mundo na to. Even yung sarili mo. Is Jesus Christ your reigning King? Or is still a common and present kingdom? Yung sinasabing another king na nag-reign sa'yo before or still reigning in you, still now at the present. The search is over for those grace recipients. They know their King, their Lord and Savior. They are the one paying their homage, honor, and worship, just like the Magi's, and went to their own country to spread the good news, the glad tidings, the gospel about the Lord Jesus Christ. Are you in, or still are you out of His inaugurated kingdom? Sa pagtatapos po, meron po ako nakita sa FB, yung Christmas decor na bilog, tawag nila ron wreath, it represents a symbol of unending circle of life. Pero sabi niya, this is the season. Pero after ng wreath na yun, another picture, yung crown of thorns. At ang sabi, it's the season, this is the reason. It's about death. Yung isa, symbolize growth, an ending circle of life in this world. But the other symbol is the crown of thorns. It represents death of our Lord Jesus Christ. Pero hindi siya nanatiling patay. Siya po ay risen King, a reigning King. At muli siyang babalik sa uling araw, sa uling panahon. At sana, yung bawat isa sa atin, maabutan ng Diyos na sinasabi, katulad niya, mabuti at tapat na kanyang halagad. At ang sabi, reward, welcome to my kingdom, eternal life. Come dine with me. Come dine with me, with the King. Napasarap po
ng sinasabi ni Pablo na na-experience niya sa eternity. Yung sinasabing sa Corinto na na-experience niya yung pinaka-above ng presence ng Diyos. Pero ayaw niya ipagmalaki. He considers himself as a crazy kasi wala siyang pwedeng malaki. Kaya sa Romans chapter 8 verse 18, boldly na sinasabi niya, incomparable yung eternal life na mararanasan natin sa entire na buhay natin dito sa lupa. Sufferings, trials, pains. Yung sinasabi nga ang hagulhol, hirap na dinanas natin dito. Ang sabi ng theologian, even 1 second ng eternity, incomparable sa lahat ng mararanasan natin dito sa mundo na ito. Yung Shekinah, yung radiance lang ng Diyos na matutungayan natin sa kabilang buhay, enough na. Kaya ang greatest problem ng tao ngayon, sa nakaraan at sa darating pa, hindi yung problemang meron ka. Ang pinakamalaking problema ng tao ay naranasan ng unang tao sa mundo, yung mapahiwalay ka sa Diyos at makaranas ng parusa na buhay, yung deterioration, yung damnation, hanggang eternity, eternal death. Ang solution or cure sa problem natin ay ang ating Panginoon. So, this message invites you. Hindi para buksan ang puso mo, para pumasok yung great Savior. You must beg for His mercy and grace para patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Even yung single sin mo, enough para doom to hell na punishment. Pero lahat ng kasalanan mo, babayaran ni Kristo. Patatawarin ka if you acknowledge your sins and beg for mercy and grace, for forgiveness. And He is righteous and just to acknowledge you and forgive your sins and cleanse you from all your unrighteousness. At sabi niya, He will remember your sins no more. That's the very purpose kung bakit napunta si Kristo sa mundo na to. Nabuhay siya para mamatay para sa iyo. Sa iyo na nagnanais na may pagkaisa kay Kristo. Ang best gift na kayang ibigay ng mundo na to ay si Kristo. Hindi yung mundo na to. Ito po ay mag-fade, masisira, mabubulok, maglalaho. But yung word of truth, yung truth mismo na si Jesus Christ, that's the best gift na pwede mong maranasan, ma-encounter sa mundo na to habang nabubuhay ka. Why not na hindi natin i-share to sa loved ones natin? Meron kang loved ones? Material gift is not enough. It will fade. It's temporal. Give the best gift ever that this world can ever give to your loved ones. It's Jesus Christ. Share the gospel. Tayo pa muna lang. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa araw na ito na patuloy yung pinaunawa sa amin, what is the true meaning of Christmas? Tunay nga na ang mundo na ito ay full of deceptions. Patuloy na kami ma-feed ng inyong word of truth upang hindi po kami ma-deceive at patuloy po na magliwanag, magningning ang kalulatian ng inyong anak sa puso't isip ng bawat sa amin upang sa ganon patuloy po kami may equip sa pag-share ng gospel lalong-lalo na sa mga malalang sa buhay. Nais din po namin na sila po ay maligtas. Nais din po namin silang makasumpong ng katotohanan. Nais po namin silang makaalis sa pandaraya ng mundo na to na umiinom hanggang sa muli niyong pagbabalik. Gamitin niyo kaming instrumento na makilala nila si Kristo na amin at aming tagapagligtas. Marapatin niyo na matapang kami sa pagbabahagi ng iyong salita
ng inyong mabuting balita. Dahil marami po kami na mahal sa buhay at lalong-lalo na yung sinasabi niya, even yung mga kapitbahay namin ay tanda ng pagsunod namin at pagkilala sa inyo ay ang pag-ibig sa kanila. Even sabihin, even yung worst enemies namin, we must share the gospel. Kung sa ganun, sa anumang oras na kami po ay muling bumalik, maabutan yung mga sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo at walang ibang tinatangkilik, niluluwalhati, pinaparangalan at sinasamba, kundi kayo lamang. Ang tunay na buhay namin ay tunay nga na kayo at wala na pong iba. Maging kaaya-aya nawa na mabangong aroma ang buhay ng bawat sa amin hanggang sa muli niyong pagbabalik. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.